Samahan niyo ulit kami sa aming adventure. Sa video ito, dadako naman tayo sa bayan ng aking kapanganakan, sa isla ng Ticao sa Masbate, para dayuhin at pasyalan ang pinagmamalaking sanctuary ng Masbate, ang Bongsang Line Nature Park, na isang mangrove sanctuary at natitirang pangunahing kagubatan ng Bakawan sa Bicol Region. Hey, what's up everyone? Welcome back sa ating channel. Hope narinig niyo ako ngayon. Pero ngayong araw pupunta tayo sa Bongsang Line Mangrove Nature Park. I'm not sure if that is the name, pero yun ang naaalala ko. So it's a place here in Ticao sa Batuan na merong siyang mangrove sanctuary. So yun ang pupuntahan natin ngayong araw na to. Ito yung sasakyan natin ngayon, Honda Click, saka yung sa kapatid ko is 400 na big bike. So parang anak lang kami. Susunod lang kami ngayon, kami lang tatlo ang pupunta doon para i-check natin yung lugar at i-feature natin at tingnan natin kung anong meron doon. Dito na tayo ngayon sa Panisihan. Yan. Ito yung lugar dito nung bata pa tayo na pag high tide yung mga bahay nakataas. Tingnan mo, kasi kung high tide andyan din yung dagat sa mga daan. So meron din daan dito na nakataas na pala. So kahit pa paano, ayan, tingnan mo yung bahay na yan. May dagat din sa pagbaba mo, sobrang high tide, kahit yan nakakarating yung dagat. Kumbaga, shout out Panisihan, may mga barko. So ito na yung daan papuntang Casa or Roy siguro, let's say Coastal Road. Ito na yung Casa. Ayun, Casa, yan yung pinapaliguan namin dati. Ayan, no, yung tulay na yan, Casa. Grabe, oh, naabutan na siya ng tubig. In fairness, maganda naman yung kalsada papunta from Panisihan until here, lampas ng Casa. So it's such a nice improvement kasi kahit pa paano mas maganda ang marami ng access. Kumbaga yung mga residente dito punta ng Batuan, poblasyon ng sentro ng Batuan. Okay, so may nadaan ba kami road construction dito. Ayan, pinag-aayos pa. So hindi pa yata to totally tapos na daan dito. Okay, so kumaliwa na kami from the main road. Ito na yung off-road. Ito nga pala yung gamit natin ngayon na motor, kasi yung ADV 150 ng kapatid natin is bumalik na ng Legazpi. Ginamit na ng ating kapatid papuntang Legazpi. So ito na lang yung available na motor na pwede nating gamitin para mag-ikot-ikot dito sa Ticao. Ayan, dagat to sa left side. Beach, araw-araw nasa beach ka. Anytime pwede kang maligo sa dagat, diba?
Samantalang yung iba kailangan pang mag bakasyon, mag ano, para makapag hello para lang makapaligo. Pakain kita. Una ko ilulusong mo. Walang daan, so dadaan tayo sa mabuhangin, lubong-lobong. Ito yung daan, kahoy na pinagtagpi-tagpi. Ayan, so hindi natin alam kung makakatuloy yung big bike dahil sa merong butas. Titingnan niya kung kakayanin ng motor niya. So dumaan kami dyan sa tulay na yan kanina. Meron man palang ibang daan na mas maganda, so pupunta lang kami sa main road. Salamat. Okay, may semento naman pala dito. Hindi ko na alam kung nasaan kami, pero dumadaan kami sa isang maliit na daan na may mga humps. Maraming tao nakatambay dito. Hello. Yan. Barangay Roy Roy na eh. Okay, andito na tayo. Oh, high tide. At dahil high tide, may dagat sa daan. De, nano ni mo unta? Kay kalawang guide din na. Mabalik kita? Pwede mangyapon. Balik kita, balik. Okay, so babalik kami kasi kung nakikita nyo sa medyo malayo, yung daan dito is nakalubog sa tubig dagat. Ano pa kay buligan tayo? Baka ayan, big bike pa more. At dahil nga nakalubog sa dagat ang daan at medyo malalim at hindi kaya ng aming mga motor, naisipan na lang namin bumalik sa main road. Adventure! Wow! Baka hindi kami kaagi na. Idalumon. Ang lalim niya hindi pa ADB. Salamat. Back to the main road. So kung pupunta kayo ng Roy Roy, ng Mangrove, hindi nyo na kailangan lumiko pa po doon sa nilikuan namin. Sundan nyo lang tong daan na to and dire-diretso na daw to sa Mangrove Park. Okay, so bale hindi pa kompleto, under construction pa, hindi pa talagang buo itong road na ito. Kinakonstruct pa nila. Ito yung ginagawa pang daan. Na ba kayo na? Ha? Hindi kita mabilin sa motor. Pagdating namin sa aming destinasyon ay kinailangan pa rin namin iiwan ang aming motor dahil sa taas ng tubig. Kita ko na dito yung Mangrove Nature Park nila. At matapos ang ilang minutong paglalakad sa baybayin ng Roy Roy, ay narating rin namin ang aming bakay.
Ito ang Bongsanglay Nature Park, ang pinagmamalaki ng Masbate at ang pinaka-idyllic na sanctuary ng rehiyon ng Bicol. Nagbibigay ito ng proteksyon sa mga barangay ng Roy-Roy at Gibraltar, Batuan, Masbate laban sa pagguho ng lupa. Ito rin ay nagproprotekta sa mga barangay laban sa malalakas na bagyo. Ang Bongsanglay ay idineklarang protektadong lugar sa ilalim ng kategoryang Natural Park noong year 2000. Ang parke ay tahanan ng 36 na uri ng bakawan, kabilang ang mga uri ng Avicennia na ang pinakamatanda ay higit sa 125 years. Ang Bongsanglay Nature Park ay ang natitirang pangunahing kagubatan ng bakawan sa Bicol Region. Ito, merong daan dito papunta sa loob ng mangroves. Yan, nakahoy na tulay. Yan, makikita mo talaga, mafe-feel mo talaga yung peacefulness ng place. Yan. Nga pala, pag pupunta kayo dito, ang bayad per head is 30 pesos. So, inahanap namin yung oldest mangrove or miyapi tree dito. Sabi sa amin, sundan lang namin yung daan. So, tingnan natin kung ano ang itsura niya since andito na rin naman tayo. Hindi ko lang kung andito na tayo kasi end of the road na dito, pero may nakikita ako doon na malaking tree, so I'm assuming yan na yung oldest tree dito. Nakikita mo yan. So pabalik na kami, hindi na namin puntahan yung oldest tree dito kasi parang ang layo na namin, hindi pa rin namin makita, wala kasing label. So we decided to go back kasi may kasama pa tayo, yung kapatid ko nag-aantay doon sa mismo waiting area nila. Ayan, so dito makikita mo maraming mga
basura na naano dito galing sa ibang lugar kasi natatrap sila ng mangrove. Yan, silos ng sapatos, plastic na sapatos, kung ano-ano pa. So nakakalungkot lang na maganda sana yung lugar kaso maraming mga basura na tinatanggal naman nila, nililinis nila kaso mahirap mag maintain kasi sobrang laki ng lugar na to. Saka ewan ko lang kung kaya itong gawin araw-araw. So I think ang pinaka best would be kung iwasan natin magtapon ng mga kung ano-anong basura sa dagat, lalo na yung mga plastic bottles. Karamihan ko nakikita dito mga plastic bottles. Whew. Okay, so ayun, tapos na kami dito sa Bong Sanglay Nature Park and pauwi na kami ngayon. Hindi na namin na puntahan yung oldest tree dito na trinay din namin hanapin din kasi pero sobrang layo na, hindi na rin namin alam, baka mawala na kami pabalik, so hindi na lang namin pinagpatuloy. So yan yung Bong Sanglay Nature Park dito. They were awarded according to ate there ng second place. I think that's in the Philippines at sobrang lawak din ng mangrove trees nila. So I hope na nagustuhan nyo yung video na to, and if you do, please give it a thumbs up. Again, this is Joel. If you're interested in motorcycle related contents, travel and gadgets, please make sure to subscribe to this channel. Thank you. I'll see you again on the next one. Bye.